Yan, good morning. Meron tayong 40 minutes pa bago pumasok. Well, not really 40 minutes. 20 minutes pa. Ayan. Gusto ko lang i-share yung aking experiences growing up. What was like growing up. Yan. Kung ano ba yung mga naging surroundings ko, yung pamumuhay ko nung lumalaki ako. At kung bakit ako nagpilit talaga na makaalis sa ganung sitwasyon. Okay. Ganito yung na-experience ko, naranasan ko, kumbaga, nung kabataan ko. Nung bata pa ako, lumalaki ako. Di ba nga, yun yung maraming hindi ko maintindihan sa buhay ng nanay ko. Kinagisnan ko, yun. Yung mahirap daw ang buhay, naalala ko noon, mahirap ang buhay, pero parati ko nakikita, lumaki ako na nakikita ko talaga na ang nanay ko nagsusugal. Lahat sila, yung family niya sa side ng nanay ko, lahat sila magsusugal. Yun. Tong-it is like normal thing sa kanila. Grabe. Akalain mo yun. Parang pastime nila yung tong-it. Grabe. And which is pastime na may talaga, bayad talaga. Yung binawi, yung talagang sugal kasi merong tinatayang pera. Diba ako kasi against talaga ako dyan sa sugal na yan. Against ako sa kahit anong sugal. Basta kung saan na sugal na hindi mo makontrol yung buhay mo. Okay lang, siguro kung magsugal ka, pero at least make sure na, ano tawag dito? Afford mo yung sugal mo, afford mo yung bisyo mo, afford mo yung maintain ba yung pagsusugal mo. Yung wala kang naapakang ibang tao, hindi mo kailangang idama yung mga anak mo sa bawat mga desisyon mo, lalo na pagdating sa mga ganong bisyo. Yung mga kamag-anak mo, hindi mo kailangan mangutang dahil lamang sa bisyo mo, yun. Ayoko ng ganon. Yun. Actually, ang sugal is, pwede namang i-maintain talaga yan eh. Kasi meron akong kakilala na nagsusugal, kasino pa yan ha. Pero, maintain yung kanyang sugal. Kumbaga, talagang meron siyang inilalaan na pangsugal lamang at yun lang talaga yung ilalaan niya sa pangsugal. And hindi siya parating nagsusugal. Kumbaga, pag nagustuhan lang niya. So, nabalance niya yung kanyang sugal hanggang sa retirement days niya. So, hindi ganun yung nanay ko. Unfortunately, ilan sa kanila, marami din silang magkakapatid, parang 7 yata sila eh. Pero, dun sa lahat ng 7 na yun, ang naging parang failure sa buhay is yung nanay ko at yung isa niyang kapatid. Dalawa sila. Plus yung isa, well, yung isa hindi naman failed kasi kahit pa paano na pag-aaral niya yung lahat ng mga anak niya kahit mahirap ang buhay. Pero itong dalawang ito, yung nanay ko nga at saka yung isa niyang kapatid na babae, pareho sila. Tumanda sila na wala talaga naihanda sa buhay nila. Dahil nga sa mga bad choices nila. Kasi nung kabataan nila is wala akong nakita kundi ang magsugal na magsugal. Pagkaalis ng mga asawa nila is, Diyos ko, talagang upuan na yan. Kuha na ng mga pwesto at uupo na yan sa sahig. At maglalatag na ng lalagyan ng mga barahan nila. Grabe yun. Yun ang kinamulatan ko sa kanila. Yung sabi, diba, magiging housewife ka para alagaan yung mga anak mo. Pero hindi na naalagaan yung mga anak. Kasi nga, yung mga anak ay pinabayaan na. Kung bahala na kayo dyan huminga. Bahala na kayo dyan kung kumain kayo o hindi. Yun. Talagang naging irresponsible yung nanay ko. So, aalis siya noon. Natatandaan ko talagang dinadayo pa niya ng sugal kung saan saang lugar. Yun. Umaalis yan ng hindi man lang kami iwanan ng pangkain, hindi man lamang niya isipin kung kumain na ba kami. Siguro mag-breakfast kami, kung swerte na kung makapag-breakfast pa kami. Pero pagkakain, wala na, alis na yan, bahala na yan kung kami hindi kumain ng tanghalian o hapunan. Uuwi yan, maswerte ka na kung umuwi yan ng hapon. Pero dahil yung tiyo ko dati is, ang trabaho niya is malayong lugar, stepdad ko. Malayong lugar, kaya ang trabaho niya is minsan kailangan niya mag-stay doon ng mga 1 linggo, 2 linggo. So, nawawala ang tiyo ko, kumbaga. Kumbaga, si nanay is kukuha na lang ng pera. Ang tawag doon ay kukubra na lang ng pera doon sa amin. So, yun. Kinukubra na lang niya yung pera tuwing sahuran. Anyways, ganito nga. Pagkalisan tiyo ko, dahil nga wala na siya eh, yung stepdad ko, nasa trabaho. Diyos ko, swerte ko nang umuwi ang nanay ko ng hapon. Pero kung minalas-malas, kinabukasan na rin niya ng umaga uuwi. Yun, grabe ako, naiiwan ako na nag-aalaga ng mga kapatid kong maliliit. Sabi ko nga, ang aga kong naging ina, kaya naman ang tindi nung naging lesson nun sa akin. Parang ako yung natuto. Ba't ako yung binigyan ng lesson, by the way? Hindi ba dapat nanay kong binigyan ng lesson? Bakit ako? But anyways, nakatulong naman sa akin yun, yung naging lesson na yun sa buhay ko. Sabi ko sa sarili ko nun, Lord, bakit ako binibigyan mo ng lesson? Hindi ba dapat ang nanay ko binigyan mo, tinuruan mo ng matinding lesson?
You know, ang daming ibinigay na pagsubok ng Diyos sa nanay ko para lang turuan siya ng leksyon. Pero ni katiting, ni isa wala talaga siyang nakuha. Yun. Pero ako na masasabi ko naman is, ako yung madaling natuto. Alam mo yun? Halos, di ba sabi ko nga sa inyo, bata pa lang ako, wala akong ginawa kundi magmasid. Minamasdan ko lang yung nanay ko. Pinagmamasdan ko siya kung ano yung mga ginagawa niyang mali sa buhay niya. Sabi ko, mali talaga. Sabi ko, may pagkaano talaga itong nanay ko. Hindi ko alam kung nasa isip nitong babaeng to. Sa isip kong ganun. Sabi ko, bakit? Parang multiply ng problem. Kaya mahalaga talaga ang math sa buhay ng tao eh. Yun, kaya doon mo talaga makikita yung math is there talaga. Kahit pa ayaw mo ng math, kahit pa sabihin na hindi ka kagalingan sa math, kahit pa ayaw mo ng math sa buhay mo, that will still apply sa buhay natin. Yun. Araw-araw, hindi mo nakikita. Dahil, kagaya nga ng sabi ko, yung mga ginawa niya is nag-multiply siya ng mga problem. Multiply as in. Kung ang problema namin ay isa lang noon, naging times 3, times 4 yung problema niya. Kasi sabi ko nga, kung 4 lang kaming mga anak niya nung una, is nag-times 2 pa siya. Kasi nga, 5 yung pinanganak niya sa pangalawang asawa, tapos may dalang mga anak yung asawa niya, yung napangasawa niya, tapos kami pa na 4. So, 'di ba? Kaya sabi ko, oh my God, yun. And dahil nga bata pa ako, sabi ko nga, wala akong kakayahan ng mga tuwiran, wala akong lakas ng loob para lumaban. Hindi ko nga alam paano ilaban yung sarili ko ng time na gusto kong mag-aral. Sabi ko na, gusto kong mag-aral. Pero ayaw akong pag-aralin ng nanay ko. Ayaw niya kaming pag-aralin kasi nga, sabi niya, mag-aaral pa, sayang lang ang pera. Sabi niya ganun. Yun. So, kaya, pero nang kapag tapos naman nga ako ng grade 6 sa puder niya, actually grade 5 lang, dahil nung grade 6, kasi hindi ko na natapos yung grade 5 nag-move up na ako sa grade 6. Kasi nga, I was the oldest doon sa klase namin nung time na yun. Parang I was like 5th grade, pero 14 years old na ako, 5th grade. So, ang nangyari, sino ba nag-offer nun sa akin? May nag-offer sa akin nun sabi, kumuha daw ako ng acceleration test. Para kung ano yung mapasahan kong test is, yun ang ibibigay sa akin na grades or level ng grade ko. So, instead of like grade 5 ako, malay mo, maging high school na agad ako. Pero unfortunately, 1 taon lang yung naibigay sa akin na nag-move up, kumbaga grade 6 agad. Kasi, paano ba naman yung test na yun is hindi ka bibigyan ng review? Siyempre, hula-hula ka lang ng mga sagot kung ano yung alam mong sagot, di ba? Pero kung siguro na pag-reviewhan ko yun, baka high school man lang at least yung nakuha kong level. Pero hindi. Isa lang talaga nakuha. Pero pasalamat rin ako. So, kaya hindi ko natapos yung grade 5 ko. Nag-move up na ako sa grade 6. Kasi nga, yung acceleration ko ay tumaas. Kumbaga ay naipas ako. And ang naging resulta is grade 6 yung aking level na nakuha. So, lumipat na agad ako ng grade 6. Yun. And nakagraduate na ako. O, diba? Nakasama na agad ako sa graduation nung time na yun. Yun. Kaya tuwan-tuwa ako. So, bali, kung susumahin mo yun, so parang grade 5 lang talaga ako sa nanay ko. Hanggang grade 5 lang. And doon ako nawala sa poder niya. Umalis na. Kasi nga, ayaw niya nga ako pag-aralin, diba? Kasi nga, hindi daw niya kaya. Mahirap daw ang buhay. Hindi na daw kayang pag-aralin nga. Kasi nga, pinadami mo yung mga anak mo, paano pag-aaralin? Kung tutuusin mo, ganun talaga kami kahirap. Kung tutuusin mo, pag may nagtatanong, sabi, gaano kayo? Yung nababasa kong mga post, sabi niyo, kailan mo na-realize na mahirap kayo? Ako na-realize ko nang mahirap kami noong maliit pa ako. Kasi sabi ko nga, grades, pero in elementary, kung tutuusin, mura lang ang pagpasok sa school is, wala namang bayad kasi public naman yun. Ang babayaran mo lang is registration fee. Pero dahil nga ganun kami kahirap na kahit elementary hindi niya kami mapag-aral, napakaswerte ng Pilipinas kasi elementary, high school ay libre. Well, kahit naman dito sa Amerika, meron namang libre. Elementary at high school. Pero ang kagandahan dito sa Amerika is merong free transportation. So, sa Pilipinas, wala. At saka dito sa Amerika, meron ding discounted yung mga food. Lalo na kung marami kayong magkakapatid, makakakuha ka pa ng libre. Yun. Kaso, doon sa Pilipinas is wala. Parang
mag-anak ka ng marami, bahala ka sa buhay mo, problema mo yan, parang ganun. So, kahit mahirap kami, ang pagpasok naman ay libre lang. Nahirapan pa rin kami kasi nga pamasahe ay kinakailangan. Kasi malayo din yung school sa amin. Nakatira kami sa bundok. Bundok ba ang tawag doon? Hindi naman. Mataas lang siya, hill. Kumbaga. So, ang tawag nila ay mataas. Ang tawag ko ay hill kasi nga mataas siya eh. Pababa, nandun sa, yung kabihasnan ay nasa baba. Pero hindi siya kalayuan, mga ilang minuto lang. Isang sakay sa tricycle. Yung kabihasnan ha, pero yung school, sobrang layo, nasa dulo pa. So, talagang malayo. Kailangan mong gumising na maaga. Tapos, pamasahe din araw-araw. Siyempre, balikan. So, doon ang problema. Hindi naisip ng nanay ko yun, ha. Na kailangan ng pamasahe araw-araw. Balikan. Papunta roon, pabalik sa amin. Tsaka, pagkain pa, baon namin. So, hindi niya na-control lahat ng yun. Sabi ko nga, gumawa siya ng mga massive decision in life na hindi na niya makontrol yun. Kaya, sabi ko nga, kung gagawa ka ng desisyon sa buhay, kailangan is anuhin mo ito, maging aral mo, maging leksyon mo. Gawin mong matinding lesson yun sa buhay mo na hindi nga natutunan ng nanay ko, unfortunately. Pero sa awa naman ng Diyos is natutunan ko yun. Ako yung nakatuto. Ako yung naka-adapt nun sa buhay ko. Nai-apply ko yun sa sarili ko. Sabi ko nga, yung kung ano yung nakita kong maling mga ginawa ng magulang ko, parang alam ko na kumbaga yung papunta doon. Yung daan papunta doon sa ganung buhay is hindi maganda. Kaya alam ko na hindi ko nagagayahin. So, hindi ko ginaya yun. Kasi sabi ko, pag ginawa ko yung ginawa niya, parang naran akong sumunod sa yapak niya, 'di ba? So, alam ko na nga mali yung daan, susundan ko pa rin. So, hindi ko sinundan yun. Iniwasan ko talaga yan. Kasi sabi ko, shit, di maganda yung buhay doon. Kasi nakita ko na yun, galing na ako doon. Yun. Kaya, sabi ko, hindi ko gagawin yan. Talagang pagdidesisyonan kong mabuti lahat ng mga bagay na kailangan kong gawin sa buhay ko. Anyways, gusto ko pang magkwento pero wala na akong oras. 8:22 na and 8 minutes na lang at ako papasok na. Lalakarin ko pa yung aking trabaho. Okay, sige. Sa susunod muli. Bye!